The Line. Ito ang pinakamalaki at pinakamahal na proyekto sa kasaysayan na may 3 trilyon na dolyares ang halaga na Saudi Future City. Ang haba nito ay dadaanan ang mga bundok, mga disyerto at mga canyon at may habang hanggang sa 170 kilometers at may taas na 500 meters at luwag na 200 meters. Inaasahang makakapagbigay ito ng tirahan sa mahigit na 9 milyong katao. May habang luwag mula sa Red Sea hanggang sa gitnang bahagi ng lupain nito. Ang panglabas na anyo ng buong syudad ay nababalutan ng higanting mga salaming kortinang pader na ginagawa itong isang higanting transparent na salaming istruktura kung titingnan mula sa malayo. Ayon sa Saudi Arabia Urban Development Plan, ang syudad na ito ay walang mga kalsada, walang mga sasakyan at hindi gagamit ng anumang mga fossil fuel na ito'y kompleto nga asa lamang sa renewable energy. Ang buong syudad nito ay napapaligiran ng mga berdeng halaman at puno na ang upper level nito ay dedikado sa mga residential area at ang ground level o yung pinakaibabang palapag ay para sa mga halaman at puno at mga pedestrian at kasama na dyan ang mga libang lugar. Ang mga residenteng maninirahan doon ay maaaring mapuntahang mabilis ang mga pampublikong pasilidad ng hanggang sa 5 minutong distansya na paglalakbay lang at ang high-speed underground train ay meron nito na magagawang mas mapaikli pa ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng 2 lugar ng mas mababa sa 20 minutos. Inaasahang ang future city na ito ay makukompleto sa darating na 2030 at nasa maingat na pagbabantay o pagmamasid ng AI. Beijing Daxing International Airport, China. Ang bansang may pinakamaraming populasyon ng tao ay ang China na halos 1.2 bilyong katao ang meron doon. At sa kabila niyon, ang bilang na iyon ay lumalaki araw-araw. Kaya't kapag mayroong ganong kataas na populasyon, kinakailangan ng infrastruktura para matugunan ang kailang pangangailangan. Pasukin natin ang Beijing Daxing International Airport na binigyang palayaw ni Starfish dahil sa kakaiba nitong disenyo. Bagong gawa pa lang ang international airport na ito na nakompleto noong 2019 at noong parehong taon ay nagsimula ang operasyon. Ang mega struktura na ito ay talagang napakalaki. Ang pinakamalaking terminal dito ay may 7.2 bilyong square feet ang luwag na nandoon sa 18 square miles na kalupaan na ginagawa itong isang pinakamalaking nag-iisang gusaling paliparang terminal sa buong mundo. Ang presyo ng buong pagsisikap na magawa ito ay mahigit sa $11 million. Ngunit pagdating sa madaling pagbuo ng infrastruktura nito, ang pagpapatayo ng proyekto ay inabot lamang ng 5 taon. Alam talaga ng China kung ano ang kinakailangan gawin. At nung magbukas ang paliparan, ay isa talagang ingrande dahil ang kanilang presidente na si Xi Jinping ay dumalo. Ngunit ano nga ba talaga ang palaging pinakamasmang bahagi ng international na paliparan? Siyempre walang iba kundi ang banyo, pero hindi dito. Dahil noong 2022, ang Beijing Daxing International Airport ay nagawaran na nagkaroon ng pinakamahusay at pinakamalinis na kapaligiran sa buong Asia Pacific. Ang International Space Station. Hindi lahat ng mga proyekto ay kinakailangan na sa ating mundo at hindi rin kinakailangan na ang lahat ay nasa himpapawid. Sa katunayan nito, meron isang mega struktura na nagmamasid sa ating lahat. Mga dekada na ang nakalilipas at kada taon, ito'y lumalaki. Ito'y walang iba kundi ang International Space Station o yung ISS na may bigat na 460 tonelada na kasing laki ng isang football field at nakalutang sa itaas natin sa may 400 kilometers sa itaas ng ating mundo. Kinakailangan ng mga 5 team members mula sa 15 mga bansa upang mabuo ito na kasama na ang kanilang mga top-notch na mga engineering na ito'y nagsimulang gawin noong 1994. Maaring masabing itong ISS ay para bang yung ating matandang kapatid na binabantayan tayong lagi mula sa mga bituin na sinisigurong
maayos ang ating mga kilos. Ang ISS ay sobra sa laki na ang pagbuo nito ay hindi mga kompleto sa ibabaw ng ating mundo sa kalupaan dahil walang rocket ang maaaring makapagdala ng ganoon kalaki sa kalawakan. Kaya't kinakailangan dahan-dahan na dalhin ng rocket sa itaas ng mundo ang mga materyales upang ang mga pira-pirasong materyales ay maikabit at dahan-dahan na mabuo sa kadiliman ng kalawakan at katahimikan. Ang mga cosmonaut at mga astronaut ay pabalik-balik na pupunta sa itaas sa ISS para sa mga regular na maintenance nito at ang iba ay mga nakatira na doon ng pabalik-balik mga 20 years na upang maihanda ang ISS para sa scientificong pananaliksik, pag-aaral at pagmamasid. At sinisiguro ko sa iyong ito'y mas lalaki at madaragdagan pa sa hinaharap. Ang estatwa ng Unity. Ang monumentong estatwa ay ang pinakamalaking estatwa sa buong mundo na umabot ang taas hanggang sa 240 meters na nasa may Gujarat, India. Ang estatwa ay naglalarawan kay Vallabhbhai Patel na isang importanteng makasaysayang figura ng India. At para mabigyan ka ng malinaw na idea, ang estatwang ito ay may 110 times ang taas kaysa sa average na taas ng tao. Pero bakit naman naisama ito na isang mega project? Well, ito ay may 6 times ang taas kaysa sa 3 meter na estatwa ng Jesus Christ sa may Rio de Janeiro na mahigit na 2.5 ang taas kaysa sa estatwa ng Liberty sa New York na may taas na 93 meters at mas mataas pa rin kaysa sa pumapangalawang pinakamataas na estatwa sa buong mundo. Yan ay ang estatwa ng Spring Temple Buddha sa China. Ang bawat talampakan ng estatwa ng Unity ay may habang 70 feet. Ang estatwa ay sobrang taas na napakadaling makita hanggang sa layo na 7 kilometers. Sa loob nito ay ang museum, mga exhibition, mga memorial grave, at observatory gallery. May 5 bahagi ang estatwa sa loob nito. 3 lamang ang maaaring maipakita at mapuntahan ng publiko dahil ang 2 bahagi nito ay pang maintenance. Araw-araw, mga 15,000 na mga turista ang bumibisita sa estatwa. Sa ngayon, bagamat ang kulay ng estatwa ay bahagyang kulay pulang tanso, ito naman ay dahan-dahan magiging kulay berde sa paglipas ng panahon dahil yan ang tinatawag nilang copper oxidation. Ang ganito pangyayari ay nangyari rin sa estatwa ng Liberty sa New York na may tansong kulay rin nung kauna-unahan itong naipatayo. Ang higanting estatwa ay nagre-representa kay Vallabhbhai Patel na isang pinakaunang Prime Minister of Independence ng India. Nagawa niyang pagsamahin ang lahat ng 562 na mga state bago pa naging independent ang India. Kaya't nakuha niya ang parangal na magawan siya ng estatwa at ito'y isang alaala mula sa mga mamamayan. Ang estatwa ng Unity ay nasimulang buuin noong October 2013 sa kaligitnaan ng 22 baryong mga nagpoprotesta sa lugar na iyon. Mga nagrereklamo na ang pagbuo ng estatwa ay maaaring dahilan ng pagkasira ng kapaligiran at pagkawala ng ilang mga baryo. Ganun pa man, ang pagpapatayo ng estatwa ay nagpatuloy pa rin. Mga 3,000 mga trabahador at mahigit sa 20 daang mga engineer ang mga nagsama-samang nagtrabaho na naipatayo at naging realidad ang estatwa ng Unity. Ang kabuong halaga sa pagpapatayo ng estatwa ay umabot ng $422 million o 27 billion rupees at ito'y nagbukas sa publiko noong October 31st, 2017 at yun din ang 143 kaarawan ni Patel. Ang bagong Clark City. Gaya ng ibang mga bansa na mga nagpapatayo at naglilipat ng kanilang mga kapitolyo, ang ating bansang Pilipinas ay hindi na naiiba dito. Ang bansa ay may planong magkaroon ng pangalawa o yung tinatawag na backup capital city. Kung sakaling ang kasalukuyang kapitolyo, ang Manila, ay tuluyan ng mahinto sa kanyang maayos na operasyon. Ang Manila ay nakalugar sa gilid ng tinatawag nilang Pacific Ring of Fire, ang lugar na kung saan nandoon ang napakaraming mga lindol at mga aktibong bulkan. At ang pinakamalapit na bulkan dito ay ang Bulkang Taal na nailagay na sa kategorya na isa sa pinakamapanganib na aktibong bulkan ayon sa mga otoridad. At
At sa pangyayaring magkaroon ito ng malaking pagsabog, mga daan-daang libong katao ang kinakailangang mailikas. Kaya ito ang dahilan kung bakit binubuo ang bagong Clark City na nandoon sa mas sentrong lugar na nasa 100 kilometro sa hilaga ng Metro Manila. Ito ay may luwag na mahigit sa 22.82 square miles at ito'y maglalaman ng mga bagong government facilities, mga economic zone at mga pabahay para sa mahigit na mga 1.2 million na mga residente. Sinasabing ang pagbuo na pagpapatayo sa syudad ay makukumpleto na may 5 yugto sa loob ng 30 years at ang unang bahagi nito ay bahagyang nakumpleto na noong 2022. Ang bagong entertainment center ng Asia Pacific. Alright, tumabi ka na dyan, Disney World, dahil narito na ang isang higanting mega project na theme park na paparating na. Ito yung Dubai Land na kasalukuyang under construction at may presyong nagkakahalaga ng $65 billion o 3.6 trillion pesos. Tinawag itong ang pinaka-ambisyosong libangang lugar na kailanman ay naimungkahi at may kabuuang lupain na tinatansyang 107 square miles o 172 kilometers. Itong Dubai Land ay sobra sa laki na ito'y binubuo ng 45 magkakahiwalay na mga proyekto na kasama na dyan ang 200 mga sub-projects. Ang Dubai Land ay nahati sa 6 na zoning at ito yung sarili niyang mga theme park. Sa madaling salita, ang Dubai Land ay ang koleksyon ng mga theme park sa loob ng mga theme park. Yun yung pinaka-original na idea. Ang Dubai Land ay binubuo ng 6 na zoning na ito ay ang Sports and Outdoor World na may 12.7 square miles, ang Team Leisure and Vacation World na may 11.5 square miles, Attraction and Experience World na may 5 square miles, at nandun din ang Eco Tourism World na may 50 square miles, ang Retail and Entertainment World na may 1.5 square miles at ang Downtown na may 0.69 square miles. Maitatampok din sa Dubai Land ang isa sa pinakamalaking hotel sa buong mundo na may 6,500 na mga kwarto na mga sports venues, science attraction at health facilities. Gayunpaman, ang ilang mga proyektong ay pansamantalang nahinto at sa kasalukuyan ay wala pa rin konkretong petsa kung kailan itong makukumpleto. Subalit, may ibang mga haka-haka na marami sa mga theme park nito ay mabubuksan sa darating na taong 2025. Sa kasalukuyan, ang ilang mga theme park nito ay mga nabuo na, pero medyo malayo pa rin mula sa orihinal na pinangakong bubuuin. Gayunpaman, ito naman ay isa pa rin kahanga-hanga. Halimbawa na lang, ang Dubai Miracle Garden ay binubuo ng mahigit sa 780,000 square feet na ginagawa itong isa sa pinakamalaking natural flower garden sa buong mundo. At yung IMG World of Adventure nito na kasalukuyan ay isa sa pinakamalaking indoor amusement park sa buong mundo na may 5 magkakaibang theme park zone. Nandyan yung Marvel Lost Valley, Dinosaur Adventure, Cartoon Network, IMG Boulevard, at ang Haunted Hotel. Ikaw, napuntahan mo na ba ang isa sa mga mega project na nandito? At meron ka pa bang alam na pwedeng idagdag dito? I-comment mo dyan sa iba ng video para alam namin. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!